Pahina 61 Kamangha-manghang sulyap. Ang buhay ay puno ng kakaibang mga sitwasyon. Ang buhay na hindi maintindihan ay malungkot at malungkot. Hindi talaga maisip ni Nico, ang magandang principal na nakita ng mata na iyon ang kanyang sarili na nasa intensyon ni Claire gayunpaman. Nakita ng mata na iyon ang kanyang sarili na nagpapatong ng mga kamay kay Claire ha. Parang hawak ng mga kamay niya si Miss Hardy how to feel the right hand touch something. Nataranta ang utak ni Nico, nagmamadaling bumitaw, habang patuloy na kinukumbinsi ang sarili na ito ay isang aksidente, ito ay ganap na isang aksidente, hindi niya sinasadya, hindi kailanman nagkaroon ng ideya. Bumalik din sa katinoan si Claire, at iniisip ko kung napansin niya ang nangyaring maalat na kamay ni Nico. Kay, ikaw pala. Paminsan-minsan ay ibinuka ni Claire ang kanyang bibig, isang nahihiyang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Claire, huwag kang matakot, dahil nandito ako hindi ka magiging okay. Hindi ka man lang pakakawala ng moldite na ito, hindi ko siya patatawarin. Nagsalita si Kay, tinitigan niya si Nico at sinabing, bitawan mo ako, napakawalan mo, para sa akin, menor de edad pa lang si Claire, paano mo magagawa iyon? Ha? Kay, ginawa na ba sa'yo ni Uncle Magnus? Prangka si Claire at hindi napigil ang magtanong. Swish! Agad na namula ang mukha ni Kay, at ang ipinapahayag niya ay ang pangyayari kahapon nang walang humpay na inipit siya ni Nico sa kama, kahit na malinaw na nakakapukaw sa kanyang mga salita. Claire, anong pinagsasabi mo? Hindi ito ang iniisip mo. Ha? Sabi ko bakit hindi ka lumaban o kinabahan man lang. Hindi magandang lalaki ang lalaking ito. Nakaramdam ng kakaiba si Kay. Hindi na lang nakinig si Nico, huminga siya ng mahina at nagtanong, Miss Martino, pwede ko bang itanong kung ano ang pen name mo? Gusto kong basahin ang iyong obra maestra. Isang pangalan ng panulat. Anong ibig mong sabihin? Sa utak mo itong imahinasyon, huwag magsulat ng mga nobela na nasasayang. Kaya sa palagay ko ang iyong side job ay dapat na magsulat ng mga online na nobela, tama ba? Kaya gusto kong sumamba lalo na. Diretsong sabi ni Nico. Nag-o-overthink ka. Nakangiting sabi ni Kay, tapos nag-react siya at sinabing, you're insinuating that I'm imagining things. Hindi. Sino sa inyo ang nakakita sa paghampas ko kay Claire? Hindi mo ba nakikita na nahulog tayo? Kung hindi mo kami tinulungan, bumagsak ka pa, sinisiraan mo ang aking marangal na pagkatao. Sabi ni Nico na may itim na mukha. Nahiya rin si Claire na sabihin, Kay, mali ang pagkakaintindi mo, nalinis ang sahig sa banyo, may tubig at bula, napakadulas ng sahig. Nahulog nga kami, salamat din kay Uncle Magnus na sinalo ako, kaya ayos lang ako. Hindi ako okay, nakaupo ako sa aking puwit sa threshold, masakit sa akin. Tumawag si Nico. Sarcastic na ngumiti si Claire, at nahihiyang ipagpatuloy ang pagdidiin kay Nico, nagmamadali itong naghanda para tumayo. Napagtantong hindi niya talaga naintindihan si Nico, lumapit din si Kay at inabot si Claire para tumayo. Binabalak din ni Nico na bumangon, ngunit nang dumating si Kay, gumalaw ang kanyang pag-iisip at nagpatuloy siya sa paglalaro ng patay at nakahiga sa lupa. Nakasuot pala ngayon si Kay ng one-step skirt suit na may mababang hemline, kaya maiisip mo kung anong exciting na sandali nang lumakad siya at tumayo sa harap ng mga mata ni Nico. Tumitig ng husto ang mga mata ni Nico, hindi kumukurap, nang dumating ang magandang prinsipal, ang unang tumalon sa mata ay isang pares ng Snow White slender jade legs, sobrang tuwid, mula sa guya hanggang sa dulo ng hita, isang sulyap. Ang balat ng mga binti ay nagpapakita ng uri ng puti, nyebe at pinong, kapag ito ay talagang hinahayaan ang mga tao na maglaway, ay hindi maaaring makatulong ngunit kumagat sa ilang mga bibig upang mapawi ang pananabik. Tungkol sa pag-akyat, ha! Parang kulay ube, oy, hindi mo pa nakikita, huwag ka pa. Umiyak si Nico sa kanyang isipan, puno ng pagbibitiw. Tinulungan ni Kay si Claire na tumayo at saka naglakad palayo. Sa pasulyap-sulyap, wala pang oras si Nico para tingnan ito, hindi naman torture. Tito Magnus, bakit hindi ka pagising? Curious na tanong ni Claire. Ahem, nakahiga lang ako sa sahig at iniisip ang miserable kong buhay. Same time na sabi ni Nico. Pero basang-basa ang sahig. Nagsalita si Claire. Crop damit ng matandang lalaki. Parang pusa si Nico na naapakan ng buntot, agad na tumalon, pero huli na, basang-basa ang likod ng dress pants.
Sumunod, nalaman din ni Kay kung ano ang nangyari, at nang malaman niya na si Claire ay dumating ng madaling araw upang dalhin si Nico ng almusal hindi lamang, ngunit nag-alok din na tumulong sa paglilinis ng tailgate, nakaramdam na lamang siya ng gulat sa kaibuturan. With a iron face and a kind of hateful annoyance, Kay said, Claire, naghahanap ka ba ng gagawin? Pumunta ka dito para maglinis pagkatapos ng asshole na ito. Kung gusto niyang manirahan sa basurahan, hayaan mo siya, bakit mo pakialam? Nasa tabi lang ako ng bahay, bakit hindi ko nakikitang mabait kang naglinis sa akin? Kay, nagkamali ako. Sa susunod, lilinisin ko muna ang bahay niyo at saka ako maglilinis para kay Uncle Magnus. Inilabas ni Claire ang kanyang dila at sinabi. Sa sobrang galit ni Kay ay tinapakan niya ang kanyang paa, sinabi niya, hindi iyon ang punto ng aking mga salita. Ang bastos na ito ay hindi mabuting tao, walang hiya, ngunit masama rin sa buto. Simula ngayon, hindi ka na pinapayagang makipag-ugnayan pa sa kanya. At huwag na huwag kang babalik sa bahay niya. Kay, sa tingin ko ay magaling si Uncle Magnus ibig sabihin, noong tinawag ko siyang Uncle Magnus, 2 sentence lang ang isinagot niya, hindi man lang galit. Ang nakikita mo ay pang-ibabaw lamang, mas matanda ako sa iyo, kailangan mong maniwala sa aking pangitain sa mga tao, ang taong ito sa araw na iyon sa iyo hanggang sa hukay ay nasa dilim ka pa. Si Tio Magnus ay hindi mukhang isang human trafficker. Ikaw, sinasabi ko na karaniwan kang matalino at matalino, bakit patay na patay ka dito? Anyway, makinig ka lang sa akin, kung hindi, kakausapin ko ang mga magulang mo. Prioridad mong mag-aaral sa paaralan, at ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ngayon ay magiging mahusay sa iyong mga gawain sa kolehiyo. Kay, tinapos ko talaga ang 4 na taon kong kurso sa kolehiyo ng mag-isa sa aking libreng oras. Ikaw. Kay habang hinihila si Claire sa labas habang maingat na kinukumbinsi, ngunit sinabi at sinasalita ng mga salita ni Claire, talagang hayaan siyang magkaroon ng isang pakiramdam ng kapangyarihan ay hindi magagawa. Pinagmasdan ni Nico si Kay na hinaila si Claire palayo kay Claire, hindi niya maiwasang mapailang na mapait na ngumiti, medyo malalim yata ang magandang prinsipal ng sarili niyang hindi pagkakaunawaan Ang pagtatanggol sa sarili ay parang pagtatanggol sa sarili laban sa magnanakaw. Kailangang magpalit muli ni Nico sa kanyang set ng damit at ilagay ang basang damit sa banyo bago niya nakita na si Claire ang naglalaba lang ng mga basahan, hindi ang kanyang underwear. Ang aktwal na katotohanan ay kailangan mong hayaan ang isang batang babae na maghugas ng iyong sariling damit sa panloob, at ang salita ay lalabas na ang kanyang mukha ay talagang hindi para dito. Pagkatapos ay nag-walkout din si Nico, handa nang simulan ang kanyang araw sa trabaho. Gayunpaman, kailangan niyang pumunta sa Oxford University Hospital upang makita kung ano ang kalagayan ni Theodore at Walter. Pahina 62 isang hindi inaasahang tawag sa telepono. Si Nico ay gumugol ng higit sa kalahating oras sa Oxford University Hospital kung saan nagtanong siya tungkol sa paggaling ni Theodore at Walter, na sa pangkalahatan ay mukhang mabuti. Pagkatapos ng lahat, Theodore at Walter ang kanilang mga pinsala ay hindi masyadong malubha, ngunit ang pinsalang ito sa mga buto, upang sabihin na ang lahat ng sabay-sabay ay maaaring gumaling ay imposible rin. Upang ganap na mabawi, aabutin ito ng 1 buwan o higit pa. Hinikayat lamang sila ni Nico na magpahinga at bumalik sa trabaho pagkatapos na gumaling ang kanilang mga sugat. Tungkol naman sa kanyang aksyon kagabi, hindi niya ito binanggit kay Theodore at sa iba pa. Ang ilang mga bagay na ginawa niya, hindi na kailangang sabihin ito. Matapos bisitahin si Theodore at ang iba pa, bumalik si Nico sa trabaho sa Oxford University. Ang totoo ay wala siyang fixed assignment, hindi niya kailangang bantayan ang pasukan sa paaralan, iyon ay isang bagay na ginagawa ng mga panlabas na security guard. Hindi rin siya binigyan ni Barry Side ng specific task, kailangan din niya mag-consciously patrol sa campus or something. Ang pag-check-in ng bagong estudyante ay nagpapatuloy sa mga araw ng pag-check-in na tumatagal ng 3 araw. Pagkatapos ng check-in, ang susunod na issue ay ang pagsasanay sa militar ng mga bagong mag-aaral, pagkatapos ay tinansya ni Nico na siya ay magsisimulang maging abala sa punto. Nagpaikot-ikot si Nico at walang nangyari, kaya tumungo na rin siya sa security room sa entrance ng school. Parehong nasa security room sina Frederick at Arthur, at nang makita nilang papalapit si Nico ay nag-hello sila. Si Nico, Theodore at Walter ay bumuti na ang kanilang pakiramdam, pinuntahan ko sila kaninang madaling araw. Sabi ni Frederick. Tumango si Nico at sinabing, napuntahan ko na rin sila.
Ang mga pinsala ay hindi masyadong malubha, at sapat na para sa kanila na makapagpahinga ng maayos sa susunod. Sandaling nag-isip si Arthur at sinabing, ito ay nagpapaalala sa akin kay Sammy, na nasugatan din ng gang ni Mr. Rockwell at na-dismiss sa paaralan pagkatapos. Nag-aalala ako na baka matanggal sa trabaho si Theodore at ang iba pa. Seryoso, kailangan nila ang trabahong ito. Kinawian ni Nico ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito mangyayari. Kung ma-dismiss talaga sila, I will let them stay. Sinabi rin ni Miss Martino na pagkatapos nilang gumaling mula sa kanilang mga pinsala, maaari na silang magtrabaho ng normal. At, sa oras na sila ay nagpapagaling mula sa kanilang mga pinsala, ang kanilang mga sweldo ay babayaran gaya ng dati. Nakahinga ng maluwag si Frederick at sinabing, ang galing, Nico, hindi mo ba iniisip na masyadong mayabang ang mga taong iyon? Pang-blackmail sa mga mag-aaral, hindi banggitin, kundi pati na rin sa walang ingat na pambubugbog sa mga tao, walang batas. Bahagyang nanliit ang tingin sa mga mata ni Nico, at sinabi niya sa murang tono, huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ang ganoong sitwasyon. Ang mga taong iyon, sa hinaharap, ay hinding-hindi na maglalakas loob na muling lumitaw malapit sa Oxford University, at wala ng mga estudyanteng mabablackmail nila. Natigilan ang mga mukha ni na Frederick at Arthur matapos marinig ang mga salita, nagkatinginan sila at naramdaman na lang na masyadong nakakamangha ang mga impormasyong nahayag sa mga salita ni Nico. Sinasabi ito ni Nico nang may lubos na katiyakan, na nagpapahiwatig na ang sinasabi ay katotohanan. Kung ano ang tinatapos noon ni Nico sa mga ganoong bagay, hindi nila alam. Hindi sinasabi ni Nico, natural na hindi sila magtatanong. Ang araw ay lumubog at ang langit ay pula. Sa araw na ito, si Nico ay karaniwang walang ginagawa, na nagpaparamdam sa kanya bilang isang security guard ay talagang madali. Walang duty schedule para sa gabi, kaya bumalik si Nico sa looban ng Bamboo Residence. Naramdaman niya ang pangangailangang magsimulang magtayo ng sariling ahensya ng paniktik sa Oxhire. Kagabi ang gang ni Dan ay natanggal sa kanya ng mag-isa, kung saan wala pang ibang kakaibang paggalaw ang nakita sa ngayon. Ngunit alam ni Nico na ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang, isang kalmado bago ang bagyo, wika nga. Alam niya na dapat mayroong isang malakas na puwersa sa likod ni Dan sa Oxfire upang suportahan siya. Hindi pa umaatake ang kabilang panig, dapat itong mga araw na ito ay nasa limelight, nagsisimula ng mag-imbestiga ang mga pulis sa celebrity entertainment, kaya't ang mga puwersa sa likod ni Dan ay maaari lamang magpigil. Matapos huminahon ang hangin at alon, natatakot ako na kailangan kong maghatid ng isang malansang paghihiganti. Ito, walang pakialam si Nico, mula sa kanyang desisyon na kumilos kagabi, naisip niya kasama ang mga puwersa sa likod ni Dan sa isang lambat, na bunot. Lamang, sa ngayon, wala siyang alam tungkol sa sitwasyon sa Oxfire at sa iba't ibang puwersa, halimbawa, kung ano ang puwersa sa likod ni Dan, na siyang amo ng puwersang ito, kung gaano karaming mga tao at iba pa, ang lahat ng impormasyong ito ay hindi niya alam. Kaya naman naramdaman niyang kailangan niyang mag-set up ng isang espesyal na ahensya ng paniktik. Habang nag-iisip ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas ni Nico ang telepono, bahagyang natigilan ang mukha, hindi pamilyar na numero ito, at hindi domestic phone number, mula sa labas ng bansa para tumawag. Madalas nasa ibang bansa si Nico, kaya hindi nakakapagtakang makatanggap siya ng mga tawag mula sa labas ng bansa. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao ang kanyang numero ng cellphone, sila ay ilang malalapit na kapatid o ilang mga taong mapagkakatiwalaan. Mukhang pamilyar si Nico sa numerong ito, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinagot niya ang telepono at sinabing, hello, sino ito? Excuse me, si Nico ba ito? Isang bahagyang nag-aalangan at hindi tiyak na boses ang dumating sa telepono, nagsasalita ng wikang Carovian. Sabi ni Nico, oo, ako ito. Sino ka? Nico, si Nathan yon. Nathan. Si Nathan ang sumunod kay Mr. Dixon. 3 taon na ang nakararaan, nasiyahan din ako sa inuman kasama si Nico. At hindi ko alam kung naaalala pa ni Nico. Oh, naalala ko, naalala ko. Napangiti si Nico, bakas din ng init ang mga mata niya, sabi niya, the original is Cameron under the hand of Nathan. I still remember you, look when quiet, but drinking up is ferocious with a ferocious wolf-like. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito. Naaalala pa rin ako ni Nico.
May naramdamang ginhawa sa boses sa telepono. Nga pala, paano si Cameron? Kamusta na ang lalaki ngayon? Naalala ko 3 taon na ang nakakaraan na siya ay sumisigaw na talikuran ang negosyo. Mukhang hindi pa siya nagpapahatid ngayon. Napangiti si Nico, naalala ang dati niyang kaibigan, at isang mainit na pakiramdam ang bumaha sa kanyang puso. Nico, I rushed to call you just to talk to you about Mr. Dixon. Siya, may nangyari sa kanya. May mali. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Nico, at naging matalim at tumaas ang titig sa kanyang mga mata. Nico, alam kong napaka-busy mo, at nagbilin din si Mr. Dixon na huwag kang istorbohin kahit anong mangyari. Dahil Nico ikaw ay may isang espesyal na katayuan, padalos-dalos disturbed ay hindi maganda. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na talaga kaming pagpipilian, nag-isip kami ng maraming paraan na hindi gagana, at si Nico lang ang makakaligtas kay Mr. Dixon. Cut the crap, I'm as busy as I can be, but the sky's the limit for a brother's business. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari kay Cameron. Nagsalita si Nico sa malalim na boses, bumaba ang kanyang tono, at ang kaunting pahiwatig ng awtoridad ay pumasok. Mr. Si Dixon ay nahuli ng San Escobar Independence Army, ang mga walang prinsipyong bastos na iyon ay humawak kay Mr. Dixon, kinuha nila ang mga armas na ibinigay namin, ngunit hinawakan din si Mr. Dixon para sa isang ransom, o sinabihan kaming pumunta at kunin ang katawan ni Mr. Dixon. Ang katawan ni Mr. Dixon. Sa pamamagitan ng telepono, hindi mapag-aalinlanganan ang galit na boses ni Nathan. Pahina 63 Arms Dealer, Cameron Dixon. Nabihag ng San Escobar Independence Army si Cameron. Kumunat ang noo ni Nico na medyo ikinagulat niya. Ang San Escobar Independence Army, isang independence army sa San Escobar, ay naging kasangkot sa madalas na pakikipagpalitan ng putok sa hukbo ng pamahalaan ng San Escobar at iba pang mga armadong puwersa ng anti-gobyerno. Ito ang masalimuot na sandatahang lakas na ginawa ang San Escobar na lugar ng digmaan at pagdurusa. Nathan, dahan-dahan ka lang at bigyan mo ako ng magandang paliwanag sa nangyari. Sabi ni Nico sa malalim na boses. Si Nathan sa kabilang dulo ng telepono ay isang maikling salaysay ng nangyari. Si Cameron, na pinangalan ng Cameron Dixon, ay isang nagbebenta ng armas sa lugar ng Golden Triangle, na may isang grupo ng mga tagasunod sa ilalim ng kanyang kamay, na nakikibahagi sa negosyo ng armas. Salamat sa patuloy na pakikidigma sa Golden Triangle, si Cameron ay maunlad din sa Golden Triangle, at ang kanyang negosyo sa armas ay palaki ng palaki, halos monopolyo ang kalakalan ng armas sa Golden Triangle. Nagkataon din na nagkita sina Nico at Cameron. 3 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ni Nico ang Dragon Shade sa Golden Triangle upang kunin ang isang armadong trafficker ng droga, na nagbebenta ng droga sa Carovia sa loob ng maraming taon. Masyadong makapangyarihan ang mga militante para lipulin ng mga puwersang anti-narcotic sa hangganan, kaya humihingi sila ng suporta mula sa militar. Ang ministry ng hukbo ay magpadala ng Dragon Shade upang isagawa ang gawain, pinangunahan ni Nico ang mga mandirigman ng Dragon Shade at dumating, kasama ng mga mandirigman ng puwersang anti-narcotic sa hangganan, para sa armadong drug trafficker na ito ay naglunsad ng isang pagkubkob. Ang mga militante ay marami, well-equipped at pamilyar sa lupain sa paligid ng Golden Triangle. Personal na pinamunuan ni Spear Nico ang koponan, ngunit pagkatapos din ng isang araw at isang gabi ng paghabol at pagpatay, pakikipaglaban hanggang sa wakas, ang panig ni Nico sa mga armas at bala ng mandirigma ay maubos. Hindi na makapaghintay si Nico na maihatid ng logistics unit ang mga armas at bala, kaya nagpasya siyang bilhin ang mga ito sa lokal na nagbebenta ng armas, at may nagrekomenda kay Cameron. Dumating si Cameron upang makilala si Nico at nalaman na sila ay mga mandirigma ng Carovia na humahabol sa isang armadong trafficker ng droga. Si Cameron ay magbibigay kay Nico ng sapat na mga sandata at bala ng libre at personal ding pinangunahan ang kanyang mga mandirigma na lumahok sa pagkubkob na ito. Cameron para sa Golden Triangle terrain ay pati na rin alam, sa tulong ni Cameron, Nico sila ay mabilis na ito armadong drug trafficker lipulin ang isang walang laman, natitirang natapos ang gawain. Si Cameron ay isa ring Carovian, mabait at mapagbigay na tao, matapang at masayahin, at mabigat sa pag-ibig, kaya nagkita sila ni Nico sa lalong madaling panahon, kasama rin ni Nico si Cameron noong gabing iyon, nagkaroon sila ng malaking inuman, ito ang nagpatunay sa pagkakaibigan sa pagitan nila. Isa't isa.
Sa pagkakataong ito nang mabalitaan niyang may nangyari kay Cameron, hindi maaaring manatiling walang pakialam si Nico. 3 taon na ang nakalilipas ay tinulungan siya ni Cameron minsan, may utang siyang pabor, kahit na bukod sa mga ito, hanggat kinilala niya ang kanyang kapatid na kaibigan, hanggat may nangyari, kasama ang kanyang karakter ay tiyak na dumaan sa apoy din sa lahat ng mga gastos. Sa oras na ito, sa pamamagitan ng maikling salaysay ni Nathan, naunawaan na rin ni Nico ang buong kwento. Lumalabas na 3 araw na ang nakalipas, isang San Escobar ang San Escobar Independence Army ang nag-order ng isang batch ng armas na nagkakahalaga ng $5 milyon mula kay Cameron, na isang malaking order. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakaraang kahilingan ng San Escobar Independence Army para sa mga armas ay karaniwang nasa loob ng $1 milyong. Gayunpaman, hindi rin naghinala si Cameron, na nagtrabaho kasama ang San Escobar Independence Army sa ilang mga okasyon. Nang ang apoy ni General Cameron ay handa nang ihatid sa San Escobar Independence Army, ito ay isang pagbabago ng puso. Inaresto ng San Escobar Independence Army si Cameron at ang dosenang mga lalaki na sumama sa kanya, idinagdag ang mga armas na ipinadala sa kanya, at nagpadala ng kahilingang pantubos kay Nathan. Pagkatapos ng insidente, tumakbo si Nathan at humingi ng lahat ng uri ng koneksyon, tulad ng lugar ng Golden Triangle ng ilang bigwig upang mamagitan, ngunit walang pakinabang. Tinawagan ni Nathan si Nico para humingi ng tulong dahil wala siyang maisip na paraan para gawin ito. 3 taon na ang nakalilipas, sina Nico at Cameron ay nagsaya sa pag-inom at iniwan ang kanyang numero ng telepono. Sinabi kay Cameron na anuman ang mangyari sa hinaharap, maaari niyang tawagan siya at darating siya. Kung hindi, hindi malalaman ni Nathan ang contact information ni Nico. Napaisip si Nico at nagtanong, magkano ang hinihingi ng San Escobar Independence Army? $30 milyong. Ibinuko ni Nathan ang kanyang bibig at natuyo ang sulok ng kanyang bibig habang sinasabi ang numero. Ngumuso si Nico, leon talaga ang kabila. Paano gustong makipagkalakalan ng kabilang panig? Tanong ni Nico. Ang kabilang panig ay humihingi ng cash o ginto na katumbas ng halaga para sa deal. Ibinuko ni Nathan ang kanyang bibig, nag-alinlangan siya at sinabing, Nico, sobra-sobra na ang pera. Ngunit ang aking kapatid at ako ay talagang desperado, at hindi kami makapaghanda ng ganoon kalaking pera ng ilang sandali. Aayusin ko ang problema sa pera. I'll be there as fast as I can to meet you guys. Nasa borderland pa rin ba sa southeastern ang iyong kuta? Tanong ni Nico. Oo, nasa southeastern pa rin. Ang kabilang panig ay nagbigay ng deadline ng ilang araw. 7 araw. Pangatlong araw na ngayon. 7 araw. Hindi pa huli ang lahat. Nagsalita si Nico at sinabing, ayan tuloy, hintayin mo ang mensahe ko. Magkita tayo sa southeastern. Nico, nakakatuwang marinig mula sa iyo. Sabi ni Nathan sa tuwang-tuwa at nagpapasalamat na tono. Hindi nagpasalamat ang magkapatid sa isa't isa. Huwag kayong mag-alala, magiging maayos din si Cameron. Gawin natin ito sa ngayon at hintayin ang aking balita. Sabi ni Nico. Mabuti, mabuti. Sunod-sunod na sabi ni Nathan. Tinapos na ni Nico ang tawag kay Nathan, pero hindi niya maiwasang sumimangot ulit. $30 milyong, sa totoo lang, hindi siya makakakuha ng ganoong halaga sa isang pagkakataon. At ang San Escobar Independence Army ay humingi ng US dollars o katumbas nito bilang kapalit, na naging dahilan upang mas mahirap. Sa loob lamang ng ilang araw, napakahirap na kumuha ng ganitong kalaking pera. Mukhang kailangan lang nating humingi ng tulong. Bulong ni Nico sa sarili. Kinuha ni Nico ang isang laptop mula sa backpack na dala niya at pagkatapos itong i-on, nag-log on siya sa isang overseas chat software. Sana online ang babaeng ito. Kung iisipin, ito lang ang tanging paraan para humingi ng tulong sa kanya. Bulong ni Nico sa sarili. Nang ipasok niya ang password ng kanyang account at nag-login sa chat software, maraming mensahe ang direktang nag-pop up na ikinamanghan ni Nico. Sa pag-iisip niya, halos kalahating taon na siyang hindi naglalog-on sa chat software na ito. Natagpuan ni Nico ang avatar ng babaeng tinawagan kong Luca, nag-click sa chat window at nakitang maraming mensahe ang kabilang partido, at mula noon, ang pinakamahabang pagitan ay mga 3 araw. Nangangahulugan ito na si Luca ay nagpapadala sa kanya ng isang mensahe paminsan-minsan, ngunit hindi ito nakakakuha ng kahit kaunting tugon, at iniisip ko kung ano ang magiging psikolohikal na lugar ng anino ng mahusay na kagandahang ito. Pinag-iisipan ni Nico ang mga salita, iniisip kung anong mensahe ang ipapadala.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi nakaisip si Nico ng anumang espesyal na paraan para kumustahin, kaya nag-type na lang siya ng ilang linya ng mga liham at ipinadala ito. Hi Luca, kamusta? May hinahanap ako sayo. Pahina 64 ang babae ng hari. Moldavia. River Creek, sa tuktok na palapag ng isang skyscraper. Ito ay isang malaking conference room. Ang conference room isang napakalaking oval conference table ay nakaupo ng higit sa 20 tao, lahat sila ay nababagay, hindi mayaman, ngunit ang bawat isa sa kanila ay tila sobrang introvert at low-key. Kung titingnan mo ang kanilang pagkakakilanlan, sapat na upang takutin ang mga tao, kabilang sa mga ito ang pamilya Rothschild, ang pamilyang Rockefeller, ang pamilyang Morgan, ang pamilyang Dubon, ang mga kinatawan ng pamilyang Onassis, bilang karagdagan sa antas ng malaking kapatid na kalye pinansyal ng Wall Street, lahat ay nagtipon dito. Masasabing ang lahat ng mga taong ito ay sama-samang nakakuha ng kalahati ng yaman ng mundo. Alinman sa kanila, basta-basta ang anumang desisyon, ay makakaapekto sa sitwasyong pinansyal ng buong mundo, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay magkakasama, na tila hindi maisip. Sa oras na ito lahat sila ay mukhang magalang, ang isang pares ng mga mata ay tumingin sa isang babaeng nakaupo sa ulo ng mesa sa harap nila isang babae na may pamilyang Moldavian Royal at ang San Lorenzo Royal Family Bloodline. Siya ay napakabata, puting high-collared shirt sa ibabaw ng isang maliit na itim na suit, pinasadyang mga damit sa kanyang katawan sa tamang dami ng kanyang kahanga-hanga at kaakit-akit na curves outline. Kahit nakaupo siya, napagtanto niya ang halos perpektong proporsyon ng kanyang katawan mula sa kanyang matikas at mahubog na hubog. Siya ay may mahabang ginintoang kulot na buhok na casual na dumadaloy, ang kanyang mga mata ay asul na parang dagat, tulad ng dalawa sa pinakamakikinang na sapphires na nakalagay sa kanyang napakagandang jade na mukha. Ang kanyang katangi-tanging mukha ay hindi mailalarawan, tulad ng kamay ng makinis na inukit ng Diyos, ngunit natural, ang kanyang sariling malamig na ugali ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagtanggi, ang paglamig at naglalaman ng isang likas na maharlika. Mukhang isang ganap na prinsesa, ay minamaliit ang grupo ng mga ministro. Siya ay walang iba kundi si Luca, ang pangkalahatang tagapamahala ng pinakamalaking pabrika ng armas sa Europa. Kasabay nito, kilala rin siya bilang The King's Woman. Sa literal, hindi siya ang babae ng hari, ngunit ang mga makapangyarihang tao sa panig ng Europa at Amerikano ay sumasang-ayon na ang isang babaeng katulad niya ay karapat-dapat lamang sa isang tunay na hari. Kung sino ang magiging hari ng isang iyon, hindi pa alam. Ilang taon na ang nakalilipas, nang magsimula siyang makuha ang unang industriya ng militar, walang sino man ang inaasahan na sa mga susunod na taon ay makukuha niya ang lahat ng malalaki at maliliit na negosyo sa industriya ng militar sa Europa na may maangin na momentum, sa kalaunan ay bubuo ng pinakamalaking pabrika ng armas sa Europa. Siyempre, dapat mayroong buong suporta ng dalawang maharlikang pamilya sa likod nito, ngunit ang kanyang namumukod tanging kakayahan pati na rin ang kanyang kamay na bakal ay nakakumbinsi rin. Kahit na siya ay napakabata pa, ngunit ang kanyang katayuan ay lubhang pambihira at hinahangaan. Ang mga industriya ng mga pangunahing sinaunang pamilya sa conference room ay higit pa o hindi gaanong kasangkot sa industriya ng militar, at sa mundong ito, ang pagmamanupaktura ng militar ay tiyak na nasa tuktok ng listahan ng mga pinaka-kumikitang industriya. Sa pagkakataong ito, tinipon ni Luca ang malalaki at makapangyarihang mga tao dito upang maghanda para talakayin ang pakikipagtulungan sa industriya ng militar. Nandito naman lahat, di ba? Pagkatapos ay simulan na natin ang pagpupulong ngayon. Nagsalita si Luca, at habang ginagawa niya iyon, binuksan niya ang isa sa mga computer sa kanyang harapan, handa nang ilabas ang PowerPoint presentation na inihanda para opisyal na simulan ang pulong ngayon. Nang nakatingin lang siya sa kanyang computer, biglang gumalaw ang kanyang kutis, talagang nakita niya na talagang lumiwanag ang avatar ng lalaking hinahanap-hanap niya sa auto-login chat software, at tila may ipinadalang mensahe. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Luca ang isang uri ng pagkahilo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kulay ng kawalang paniwala, siya ay kinakabahan at nasasabik, maging ang boses na magsalita na may bakas ng panginginig, Lina, mabilis mo akong kinurot para subukan, upang makita. Kung nanaginip ako. Si Lina ay walang iba kundi ang sekretarya sa tabi ni Luca, hindi niya maiwasang mapatingin kay Luca ng kakaiba pagkatapos niyang marinig ang mga salita, hindi pa niya nakitang mag-react si Luca ng ganoong mukha, napaka-abnormal.
Not to mention Lina, lahat ng bigwig na nakaupo sa conference table ay nataranta. Sa kanilang impresyon, si Luca ay laging napakalma at malakas, ngunit ngayon ay parang may nakikita silang amo na walang kwenta. Lina, hindi naman ako nag-hallucinate ah. Maaari mo ba akong tulungang makita kung ang contact na ito ay nagpapadala sa akin ng isang mensahe? Tuwang-tuwa at pangamba na sabi ni Luca na para bang nalubog sa sarili niyang mundo at hindi pinansin ang katotohanang may mahigit 20 big shots sa conference room na naghihintay sa kanya upang mamuno sa pulong. Lumapit si Lina upang tingnan at sinabi sa isang pagsang-ayon na tono, "Oo, aking prinsesa." Agad ngumiti si Luca, ngiti, yung tipong namumukadkad sa napakaganda at maganda, nakakasilaw talaga, tingnan mo ang isang sulyap para mabaligtad. Gayunpaman, sa harap ng walang kapantay na kagandahan ni Lucas sa sandaling ito, isang makapangyarihang lalaki na nakaupo sa conference table ang mukhang nakakita ng multo. Matagal na silang nakasanayan sa mukha ni Luca na parang isang sinaunang malaking bato ng yelo, pati na rin ang kanyang malakas, dugong bakal na palso. Sa katunayan, si Luca bilang karagdagan sa nakoronahan na titulong, ang babae ng hari, lihim na mayroong tulad ng, bus sa katunayan, bilang karagdagan sa pamagat na, ang babae ng hari, si Luca ay lihim na may mga pamagat tulad ng, boss, devil, woman, vampire, at iba pa. Mula sa mga pamagat na ito, sapat na rin na makita ang malamig at walang awa na panig ni Luca. Tulad ng para kay Luca na katulad ng sandaling ito na ito ay maliwanag bilang isang bulaklak ng ngiti na talagang hindi nila nakita, hindi banggitin ang kasalukuyang pares ng masamang pag-uugali, ito ay hindi naririnig. Sa oras na ito, naklik na ni Luca ang dialog box na bukas, at isang linya ng mensahe ang ipinakita. "Hi Luca, kamusta? May hinahanap ako sa'yo." May maningning na ngiti pa rin sa gilid ng kanyang bibig si Luca, at hindi niya napigil ang tumalon at sabihing, "Nakipag-ugnayan sa akin ang aking hari, sa wakas ay pinadalhan ako ng aking hari ng mensahe." Ang mensahe ay ipinadala ni Nico mula sa Carovia, na malamang na hindi inaasahan na magdulot ng gayong kaguluhan at kagalakan kay Luca. Habang excited at kinikilig si Luca, napansin din niya ang message ni Nico na may something ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, huminga ng malalim si Luca, medyo bumalik sa ulirat na napagtanto niya na tila may meeting na gaganapin sa sandaling iyon. Ngunit walang pakialam si Luca, kinuha niya ang laptop na ito, diretsyong tumayo at sinabing, "Lina, ang pagpupulong na ito ay pangungunahan mo pansamantala, hindi naman ito mas komplikado, sabihin mo lang ang planong ginawa ko." Kasabay nito, sa ilalim ng walang kapantay na gulat na titig ng lahat ng mga bigwig sa conference hall, si Luca, ay tumapak sa kanyang mataas na takong at lumabas. "Sa tingin ko kung si Miss Luca ay hindi nag-hallucinate, dapat ako ang. Ako rin. Iniisip ko kung nananaginip lang ba ako, isang hindi kapani-pani walang katawa-tawang panaginip." Teka, ano ang sinabi ni Miss Luca? Aking hari. Nakahanap na ba siya ng sarili niyang hari? Hay nako! Ito ay napakalungkot na balita, hindi bababa sa ito ay talagang mapangwasak na balita para sa mga batang masters ng mga dakilang pamilya. Mukhang hindi rin tayo magkakaroon ng meeting ngayon. Sa conference table, nagsasalita ang isa sa mga makapangyarihang bigwig. Pahina 65 Satanas, aking hari. Sa tabi ng meeting room ay may lounge. Nagmamadaling lumabas si Luca at itinulak ang pinto ng lounge na ito, isinara ang pinto, naiinip na siyang magpadala ng video call request. Sunod-sunod na naghintay si Luca na may halong excitement, kaba at pangamba, sa mga oras na ito ay takot na takot siya na biglang dumilim ang avatar, sobrang sakit talaga. Bakit hindi mo kinuha? Kinagat ni Luca ang kanyang mga ngipin, isang pares ng turkesa na asul na parang dagat na walang halong titig na hindi kumukurap sa screen ng computer, naramdaman lamang na ang bawat segundong lumipas ay naging walang kapantay na mabagal. Sa bahay ng Bamboo Residence. Nagpadala ng mensahe si Nico kay Luca at wala siyang nakitang tugon, kaya nagpunta siya sa banyo. Katatapos lang magpakalma ng sarili, may narinig siyang video call na nag-beep sa kanyang computer, nagmadali siyang naghugas ng kamay at lumabas, bumalik sa desk at naupo, isang sulyap ay nakitang nagpadala ng video call request si Luca. Ngumiti si Nico at nag-click sa video call na ito. Sabay-sabay, ang isang magandang blonde sa screen ay nagpakita ng isang magandang babae, kristal na balat tulad ng snow, hindi nagkakamali pinong mukha. Sapat na upang gumawa ng mga taong mahulog sa turkesa asul na mga mata, mataas na ilong ay tulad ng isang namumulaklak na rosas sa ilalim ng nagninangas na pulang labi. Nang makita niya ang magandang mukha na ito,
hindi napigilan ni Nico ang bahagyang mapahanga, naramdaman niya na si Luka ay katulad pa rin ng dati, maganda pa rin, kaakit-akit. Hi Luka, ang ganda mo pa rin. Alam kong abala ka, pero may kailangan talaga akong hilingin sa iyo. Sunod-sunod na nagsalita si Nico, nagsasalita ng English. Ngunit talagang nakita niya ang video na si Luka ay walang kahit nakititing na reaksyon, tulad ng isang taong kahoy. Medyo natulala talaga si Luka. Nang bumungad ang mukha ni Nico sa bintana ng video, naramdaman na lang niyang tumigil ang oras. Tumingin siya sa lalaki sa video, tumingin sa mukha nito na parang isang matigas na linya na parang kutsilyo, tumingin sa mga mata nito na kasing lalim ng mabituing langit, tumingin sa tamad ng ngiti na nakataas sa gilid ng bibig niya. Sa lahat ng oras, siya ay nahuhumaling saglit. Nahumaling ako, naramdaman ko na ang lalaking ito ay pareho pa rin ng imaheng itinapat niya sa kanyang isipan, hindi pa rin nagbabago. Siya talaga, si Lord Magnus ang lalaking kumakatawan sa pagpatay sa madilim na mundo, at ang lalaking hari ng kanyang puso. Luka, okay ka lang. Uy, may sinasabi ka hindi ba ito ay wax figure? Iyan ay masyadong makatotohanan, ang biro na ito ay medyo masyadong malaki. Sa video, hindi napigilan ni Nico na magsalita. Bumalik sa katinoan si Luka, hindi niya maiwasang mapasinghap, sa ngiti na ito, naging matingkad din ang buong tao, kumalat din ang walang katapusang mapang-akit na alindog, nakangiti niyang sinabi, nakakita ka ng napakagandang wax figure Lord Magnus. Nasa Carovia ako, natural, at kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Sabi ni Nico. Ano iyon, sabi mo? Ngumiti ng malapad si Luka. Kailangan ko ng $30 milyon, kaya isaalang-alang ko na humiram ako sa iyo sa ngayon. Kakayanin mo ba ito sa iyong dulo? Tanong ni Nico. $30 million. Hindi yan kasya sa price tag mo, bibigyan kita ng $300 million, okay. Tiningnan ni Lucas si Nico sa video nang hindi kumukurap at nakangiting sinabi. Nagyelo si Nico, 300 milyon. Please, 30 milyon lang naman ang kailangan ko diba? Kahit na ikaw ay isang tycoon, hindi mo ito magagawa, sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig, ito ay isang 10 beses na pagtaas, na ginagawang ang mga tao ay hindi lubos na handa sa psikolohikal. Hindi, ano ang ginagawa ko sa napakaraming pera? Bigyan mo ako ng 300 milyon, kahit ibenta ko ang katawan ko sa iyo sa buhay ko hindi ko ito masusuklian. Nakangiting sabi ni Nico. Talaga. Lumiwanag ang mga mata ni Luka, ang mapang-akit na turquoise blue na mga mata na iyon ay nakatitig kay Nico sa video, ngumiti ito at sinabing, Satanas, lumapit ka sa akin, lahat ng mayroon ako ay sa iyo, wala kang dapat bayaran. Hey, pwede pa ba tayong mag-chat ng maayos like friends? Alam kong hindi ka nagkukulang sa pera, pero hindi mo naman kayang tuksuhin ang mga tao ng pera, di ba? Ngayon mo lang ibig sabihin na gusto mo akong ampunan. Sabi ni Nico na nakadiretso ang mukha. Hindi, nandito ka para ampunan ako. Ikaw ang lalaking hari ng puso ko. Nakangiting sabi ni Luka. Uy, balik tayo sa negosyo. Sa sandaling ibuka ko ang aking bibig at basta-basta maghulog ng $300 milyong sa isang babae, hindi ko talaga kayang mag-underwrite. Ngumiti si Nico at nagpatuloy, kailangan ko itong $30 milyon ng madalian, at maaari lang akong humingi ng cash o ginto na may katumbas na halaga. Pinakamabuting makuha ito sa loob ng bukas, maaari mo bang tulungan iyon? Nasa Carovia ang deal. Tanong ni Luka. Oo. Beaverland sa Careviestro. Sa Beaverland ako bukas, sabi ni Nico. Wala namang problema sa cash, may hahanda ko agad. Ang tanging problema ay ang inspection sa pagtawid sa hangganan. Siyempre, ang problemang ito ay para lamang sa iba. Wala ito para sa akin. Mayroon akong mas marami o mas kaunting mga channel, ang bagay na ito ay maaari pa ring asikasuhin para sa iyo. Nakangiting sabi ni Luka. Ibig mong sabihin, ihahanda mo ang pera at direktang ililipad ito mula sa ibang bansa. Tanong ni Nico. Siyempre, iyon lang ang paraan na makukuha mo kung kailangan mo ito ng mapilit. Bagamat nakipag-ugnayan din ako sa iyong pinakamalaking underground money changer sa Carovia, hindi makatotohanang bigyan ka ng $30 milyon na cash sa loob ng bukas. Sabi ni Luka. Dahil sa kontrol ng foreign exchange sa Carovia, kahit na magdala ka ng higit sa $10,000 mula sa ibang bansa, kailangan mong sumailalim sa customs inspection at punan ang isang application form.
Hindi banggitin ang malaking halaga ng cash sa 10 milyong dolyar. Lucas sinabi ng basta-basta, ngunit ang aktwal na operasyon ay lubhang mahirap, sa pamamagitan ng air transport upang magdala ng 30 milyong dolyar sa teritoryo ng Carovia nang hindi napapansin, ito ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng paraan ng kalangitan. Ngunit Nico remembered Lucas' identity ay hinalinhan din, na may British at Western isa sa mga maharlikang pamilya, ngunit din Europa Industria Militar Bus, ang paraan ay natural sa pamamagitan ng langit, kaya ito ay hindi nakakagulat na magagawang gawin ang isang bagay. Lord Magnus, napagpasyahan kong ipadala ang pera sa iyo ng personal, okay. Nakangiting sabi ni Luca na parang may naalala. Sa sandaling marinig iyon ni Nico, sinabi niya, hindi iyon gagana. Malapit na akong operahan, kaya hindi kita madadala kapag dumating ka. Tsaka kadalasan sobrang busy mo, hindi ko madidelay yung business mo. Para sa akin, ang makilala ang aking hari ang tamang gawin. Hindi ko talaga kaya. Delikado ang lugar na pupuntahan ko kaya hindi talaga kita madadala. Paano ito, malaki ang ginawa mo sa akin, pupuntahan kita minsan at ibibili kita ng pagkain para pasalamatan ka, paano iyon? Talaga. Sabi ni Nico sabay tango. Oo, kung gayon ito ay isang deal. Nakangiti si Luca, nasa sabik na hindi na masasabi, ang pares ng turkesa na asul na mga mata na parang dagat ay nagniningning sa liwanag na kristal na sutla, na tila ang mga bituin sa langit ay nagtatagpo sa mga mata. Pahina 66 malaking sinungaling. Si Luca ay nakikipag-ugnayan kay Nico sa halos buong taon, ngunit si Nico ay hindi nakalog-in sa software ng chat sa loob ng kalahating taon na ito, na labis siyang ikinadismaya. Sa ngayon, isang magandang video call kay Nico, natural na ayaw ni Luca na matapos ito ng ganoon kabilis. Puno ng kalungkutan ang maganda niyang mga mata habang nakatingin kay Nico at sinabi sa maamong tono, Satanas, nakalimutan mo ba ako? Lumipas ang kalahating taon, hindi mo ako kinontak, wala pa akong nakitang reply sa message mo. Natigilan ang mukha ni Nico, iniisip kung paanong ang mga salita ng malaking magandang babae na ito ay parang isang babaeng masungit sa boudoir. Ang problema, hindi pa nga siya nagkakaroon ng panahon para saruan ang dilag na ito, hindi naman ganoon kagalit 'di ba? Tumawa siya at sinabing, napaka-busy ko noon at kailangan kong pumunta sa iba't ibang misyon, na may oras para makipag-chat online. Ano naman ngayon? Hindi na busy? Tanong ni Luca. Tumango si Nico at sinabing, mas madali na ngayong nakahanap na ako ng trabahong medyo libre, at hindi naman talaga ako ganoon kabisi kumpara sa nakaraan. Anong trabaho ang nakuha mo? Curious na tanong ni Luca. Seguridad. Nagtrabaho bilang security guard sa loob ng isang universidad sa Carovia. Sabi ni Nico. Security guard. Hindi makapaniwala si Luca habang napabulalas siya, Lord Magnus, sa kakayahan mo, talagang nagtatrabaho ka bilang security guard. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bahagyang natawa si Nico at sinabing, hindi naman kailangang gumawa ng ganoong gulo, di ba? Sa tingin ko ito ay lubos na angkop. At least so far, nag-e-enjoy ako sa trabaho. Galit na galit si Luca na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, siya ay bumulong, kung gayon, bakit hindi ka pumunta sa akin bilang isang security guard? Paano kung pumunta ka sa grupo ko sa industriya ng militar bilang isang security guard, maaari kang tumira sa aking ari-arian, kumain kasama ako araw-araw, ang sweldo na ibinibigay nito sa iyo 10 milyon sa isang buwan, subsidies 10 milyon, pondo ng aktibidad 10 milyon. Ito ay gumagana sa eksaktong 30 milyon bawat buwan. Ahem. Nico coughed. Siya natagpuan na ang ganitong uri ng mga asset 10-10 bilyon, lamang hindi masamang pera gintong master, komunikasyon ay talagang madali upang gumawa ng mga tao ay may atake sa puso. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Nico ang pagiging isang bilyonaryo, halos abot kaya niya ito. Basta tumango siya, isang taon na ang lumipas ay bilyonaryo na, kahit matapakan pa para manalo ng jackpot ay hindi kasing bilis ng pagdating nito. Alam din niyang hindi nagbibiro si Luca, she was absolutely on point and she had the capital to do so. I say Luca, Your Highness, huwag na nating pag-usapan ang pera, okay? Malinaw mong sinusubukan ang aking pasya. Masyadong hindi mabait. Sabi ni Nico na may mapait na ngiti. Binigyan ni Lucas si Nico ng isang blankong tingin at sinabing, alam kong hindi ka sasagot ng oo. Kung tutuusin, basta itango mo ang iyong ulo, kaya kong ibigay ang lahat ng mayroon ako.
Kung tutuusin, kung hindi mo ako niligtas noong una, matagal na akong namatay. Kung nagkataon, nagkataon. Nagkataon lang na nasa panganib ka, at ang mga assassin, na sinumpa sa kamatayan, ay gustong paalisin ako kasama nila. Imbes na iligtas kita, iniligtas ko pa ang sarili ko. So, huwag mong kakalimutan, wala lang talaga. Nagmamadaling sabi ni Nico. Lumilitaw na isang taon na ang nakalipas, sa isang 5-star hotel sa Europe, si Luca ay nahaharap sa isang detalyadong tukana upang patayin siya. Ito ay hindi maiiwasan, kinokontrol ni Luca ang pinakamalaking pabrika ng armas sa Europa, na hindi rin alam kung gaano karaming puwersa ang kasangkot sa mga interes, at kahit na nakakaapekto sa supply ng mga armas sa ilang mga bansa. Napakaraming tao ang nagnanais ng buhay ni Luca, at gayon pa man. Nagkataon na si Nico ay nasa isang misyon sa Europa noong mga oras na iyon at nagstay din sa hotel na ito. Nang ilunsad ng mga assassin ang pagpatay, si Nico, na nakatira sa parehong palapag, ay naapektuhan din, at si Nico ay kailangang lumaban upang maprotektahan ang kanyang sarili. Walang maraming bantay si Lucas sa paligid niya noong panahong iyon, at hindi nagtagal pagkatapos ilunsad ang pagpatay, lahat ng kanyang mga gwardya ay napatay. Sa kasong iyon, sa harap ng higit sa 100 makapangyarihang mamamatay tao, pinangunahan ni Nico si Luca na pumatay sa isang madugong paraan, at sa gayon ay nailigtas ang buhay ni Luca nang hindi sinasadya. Nang maglaon ay nalaman ni Nico ang pagkakakilanlan ni Luca, humingi din si Nico ng tulong kay Luca sa ilang mga operasyon sa Europa, at naging pamilyar sa isa't isa. Isaisip ko pa rin ito. Napangiti si Luca, tinapik ng kanyang payat na 10 daliri ang keyboard habang nagsasalita, at nakangiting sinabi niya, "Bueno, Satanas, nakuha ko na ang pera na gusto mo. Ang susunod na hakbang ay ang paglipad nito. Sabi mo isasama mo ako sa hapunan ha? Maaari ba akong pumili ng oras?" "Oo naman," sabi ni Nico. "Kung gayon sa loob ng 1 buwan. Hindi, sa loob ng 1 linggo," sabi ni Luca. Natulala si Nico, 1 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo, natatakot ako na nasa lugar pa rin siya ng Golden Triangle, mula sa oras na huli na. Hindi sa 1 linggo. Sa 1 buwan. Nagmamadaling sabi ni Nico. 1 buwan ah. Well, hindi ka maaaring magsinungaling sa akin, sabi ni Luca. Tinapik ni Nico ang kanyang dibdib at seryosong sinabi, "Nagbibiro ka ba, kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Ang maganda sa akin, bukod sa gwapo, tinutupad ko ang mga pangako ko, di ba?" "Humph. Sinasabi mo pa yan. Last time sabi ko gusto kong samahan mo akong makita si Queen, at pumayag ka. Ngunit sa huli ay sinasabi nito na ikaw ay nasa gitna ng ilang disyerto ng kamatayan at walang oras upang maghiwalay o isang bagay na katulad nito. At isa pa, minsan sa African Savannah Campang, sinabi mo na kung nakakaramdam ako ng takot sa gabing mag-isa, maaari kang pumunta sa iyong tolda para matulog ng magkasama, sa kalagitnaan ng gabi ay talagang natakot ako, ang parang ang mga hayop na iyon ay umuungal, nakakatakot ah. Tumakbo ako sa tent mo at sinabing natatakot, hinayla mo ako paupo sa prairie, pinagmamasdan ang mga bituin magdamag, ako, kinasusuklaman kita noon. Isa kang malaking sinungaling. Si Luca ay isang pagsabog ng galit na mga akusasyon ng nakaraang masamang pag-uugali ni Nico na hindi tumyupad sa kanyang salita. Gitling. Si Nico ay speechless, thinking that time I was Caribbean Dragon Shade Special Operations Soldier, with such a status which can go with you to meet Queen, this is very sensitive, right? Was found out that is the crime of espionage ah. Kung tungkol sa damuhan. Ang tent na iyon ay maaari lamang tumanggap ng 1 tao upang matulog, ang 2 tao ay hindi maaaring pisilin ang balon. Alam din ni Nico na hindi mo kayang mga tuwiran ang mga babae, lalo na ang mga magagandang babae, habang pinapaliwanag mo, mas lalo kang nagdidilim. Kaya nagmamadaling sinabi ni Nico, "Well, kalimutan muna natin ang nakaraan. Halos handa na akong umalis. Maghihintay ako ng iyong balita bukas sa Kunming ng Carovia. Ang mga taong ipinadala mo para maghatid ng pera, pagkatapos ay direktang makipag-ugnayan sa numero ng aking cellphone, makikipagkita ako sa kabilang partido sa nakaraan, sasabihin ko muna sa iyo ang aking numero ng cellphone sa Carovia. So ito ang contact mo sa cellphone sa Carovia. Hindi nakakagulat na ang ilang mga numero ng cellphone na ginamit ko upang makipag-ugnayan sa iyo dati sa panig ng Europa ay hindi maabot." Muling sabi ni Luca na may maamong boses, pagkatapos ay sinabing, "Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito. Bukas maghintay ka ng balita tungkol dito."
Tumango si Nico, at sa wakas, sa pag-aatubili na ekspresyon ni Luca, tinapos niya ang video call. Susunod, kailangan ni Nico na lumipad sa Beaverland magdamag. This time the operation, how to say it will take few days, bago umalis kailangan ba mag-leave of absence sa beauty principal. 2 araw pa lang ito pagkatapos nilang pumasok sa trabaho, kailangan na nilang mag-leave of absence, wala nang iba. Iniisip ko rin kung ano ang magiging reaksyon ng magandang principal kapag nalaman niya ito. Ang nilalamang ito karapatang Ari Naive, Elder, AMA. Org. Pahina 67 una sa. Inayos lang ni Nico ang kanyang mga bag, at bago siya umalis ng bahay ay tinawag niya si Barry, ang pinuno ng security office. Hoy, Barry. Mag-usap kayo tungkol sa isang bagay. Nico, kung may gusto ka, sabihin mo lang. Eto lang, kailangan kong mag-travel out of town for something urgent, so I'm taking a leave of absence from you. Tinatayang 1 linggo o higit pang bakasyon. Ha! Leave of absence. Natigilan si Barry sa telepono, medyo natarante siya, bagong pasok lang si Nico hindi 2 araw ang nakalipas. Ito ay upang magpahinga ng 1 linggo. Naiintindihan ni Nico ang nararamdaman ni Barry, siya mismo ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Sinabi niya, Barry, talagang may ilang mga kagyat na bagay na kailangang harapin. Magpapahinga ako ng ilang araw, at hihilingin ko kay Frederick at sa iba pa na sakupin ang aking shift para sa akin. Pagbalik ko, mag-o-overtime na lang ako para makabawi. Bumalik sa katinoan si Barry at nagmamadaling sinabi, Nico, ayos lang sa akin kung gusto mong magpahinga. Gayunpaman, sa tingin ko mas mabuting kausapin mo si Miss Martino, tutal, nasa ilalim ka pa rin ng teknikal na kontrol ni Miss Martino. Okay, kakausapin ko si Miss Martino. Tumango si Nico. Matapos ibaba ang telepono, tinawagan ni Nico ang numero ng cellphone ni Kay, ngunit sinenyasan ang kabilang partido na patayin ang telepono. Nakapatay ang mga ilaw sa bahay ng magandang principal na katabi, at halatang walang tao. Napaisip si Nico at naglakad patungo sa faculty building, iniisip na hindi pa rin mag-o-overtime ang magandang principal, tama ba? Dumating si Nico sa pintuan ng opisina ni Kay, inabot niya ito at kumatok sa pinto, sa loob talaga ng boses ni Kay ang sagot, na feel niyang dedikado talaga ang beauty principal work up para makalimutan ang pagtulog. Sa kabaligtaran, ako ay dumating lamang sa trabaho hindi 2 araw upang kumuha ng bakasyon, kumpara sa magandang punong guro ay talagang isang kahihiyan, sa hinaharap sa magandang punong guro bilang isang huwaran, magtrabaho ng husto, upang mapabuti ang kanilang propesyonal na etika. Itinulak ni Nico ang pinto, naglakad siya ng nakataas ang ulo, naglalakad kasabay ng hangin, nagpapakita ng masculine na aura ng isang matigas na lalaki, pakiramdam niya, sa tuwing papasok siya sa opisina ng magandang principal ay isang runway show para sa kanyang sarili. Kailangang ipakita ng isang tao ang pinakalalaki na pinakagwapong bahagi, hindi para sabihing para lumiwanag ang mga mata ng magandang guro, kahit papaano ay iparamdam sa kanya na siya ang pinakagwapong security guard kailanman sa paaralan. Anyway, ang mga babae sa forum ng Oxford University ay sumang-ayon na sila ang pinakagwapong security guard, ngunit hindi iyon sapat, walang opisyal na patunay. Kung sa tingin ng magandang presidente, ibig sabihin ay kinikilala siya ng Oxford University bilang ang pinakagwapong security guard. Anong hatek iyon? Lumiwanag nga si Kay nang makita niyang pumasok si Nico. Ngunit ito ay hindi mula sa self-professed na kagwapuhan ni Nico, ngunit mula sa katotohanan na napansin niyang may dalang backpack si Nico ang parehong backpack na dala niya noong dumating siya sa Oxford University kahapon para sa kanyang induction, kung tama ang pagkakaalala niya, na walang dagdag na bagahe. Ngayon, pagkatapos ng oras ng trabaho, ano ang ibig niyang sabihin sa pagdadala ng backpack sa kanyang sarili? Hindi kaya gusto niyang magbitiw ng kusa. Ito dapat ang dahilan, kung hindi ay walang magawa, huwag siyang magdala ng backpack para hanapin ang kanilang Sa pag-iisip nito, walang dahilan si Kay para matuwa, para lamang madama na ang langit ay nagpakita ng kanilang mga sarili, nadama ang kanilang sariling mga tapat na panalangin, at sa wakas ay ang kasuklam-suklam ng bastard na ito na Itaboy. Nico, ano ang pinunta mo para makita ako? Tanong ni Kay, natutuwa sa loob, ngunit pinipigilan pa rin sa labas, sinusubukang panatilihing natural ang kanyang mukha hanggat maaari. Well, Miss Martino? Sa tingin ko, nagsalita si Nico. Si Kay, gayunpaman, ay pinutol siya at sinabing, dahan-dahan lang, maupo ka muna.
Kaagad namang nakaramdam ng kakaiba si Nico, only to feel that something is wrong. Kailan pa naging maganda ang ugali ng magandang principal? Walang kwenta. Sariling kagwapuhan siguro ang nagpapatibok ng puso niya. Napaisip naman si Nico, pero dahil lang dito, napangiti agad siya. Iniisip niya na sa ganoong sitwasyon, nag-apply siya ng leave, matutuwa rin ang magandang principal na pumayag, di ba? Umupo na lang si Nico sa upuan sa tapat ni Kay, bago niya ibinuka ang kanyang bibig, si Kay is with a heartfelt tone said, Nico, I know this job is not as easy as you think. On the one side you are not ready, on the kabilang banda din sa iyong personalidad ilang salungatan. Gayunpaman, mula kahapon hanggang ngayon, nakikita ko na sinubukan mo ang iyong makakaya at nagsumikap. Marami sa iyong mga aksyon ang tumatakbo na may layuning gustong gawin ang iyong trabaho ng maayos, at kahit na ang mga resultang nakamit ay hindi kasiya siya, sinubukan mo ang iyong makakaya. Kaya, naiintindihan ko na kailangan mong gumawa ng ganoong desisyon. Tinapos ni Kay ang isang pares ng mga mata na nakatitig ng diretso kay Nico, siya bilang isang pinuno, ang ibabaw ng mga magagalang na salita ay nasabi na, ang susunod ay si Nico upang samantalahin ang slope ng pahayag. Halimbawa, salamat sa iyong pag-unawa, sinubukan ko nga ang aking makakaya, ngunit iniisip ko ito, sa palagay ko ang trabahong ito ay talagang hindi angkop para sa akin. At iba pa ang pinakahihintay niya. Ngunit si Kay ay upang mahanap na ang lalaki sa harap niya ay talagang isang hitsura ng pagkalito at pagkabalisa. Talagang medyo natarante si Nico, at pagkaraan ng mahabang panahon, medyo naguguluhan niyang sinabi, Miss Martino, ano ang pinagsasabi mo rito? Tumibok ang puso ni Kay sa sama ng loob habang tinatitigan niya si Nico at diretsyong nagtanong, hindi ka ba naririto para umalis sa iyong trabaho? Miss Martino, niloloko mo ba ako? Hindi mo ako mahikayat na bumalik sa direksyon ng pandaraya, Miss Martino. Mahal na mahal ko ang trabahong ito, bakit ako aalis? Tumaas ang boses ni Nico, at sa dulo lamang niya idinagdag, nandito ako para mag-leave of absence. Naglilibang. Natigilan si Kay saglit, feeling niya na misunderstood siya this guy is here to take a leave of absence. Ano bang problema mo? Wala pang 2 araw na nandito ka at gusto mong mag-leave of absence. Oo, mag-leave of absence. Ang akin ay lalabas ng bayan para sa isang paglalakbay at hindi ako babalik ng halos 1 linggo, kaya't 7 araw ang pahinga ko sa ngayon. Sabi ni Nico. Speechless talaga siya, kanina pala ang magandang principal ay nagpakita ng kaaya-aya, maunawain, approachable ay napagkakamalan niyang pagre-resign sobrang sakit talaga nito, ang sabik na umalis Nalaman ni Kay ang intensyon ni Nico at talagang gustong makakita ng basag sa lupa, naaalala ang mga naunang naisip niya, namumula talaga siya. Ilang araw ka lang dito. At gusto mong mag-leave of absence. Huwag mo nang isipin iyon. Napabuntong hininga si Kay, ang dati niyang kasayahan ay nawala ng walang bakas. Miss Martino, buhay ng mga tao ang nakataya at kailangan kong umalis. Tumayo si Nico habang nagsasalita, at nagpatuloy siya, pumunta ako para kausapin ka, hindi para kumonsulte sa iyo o humingi ng pahintulot mo. Para lang malaman mo. With that, naglakad si Nico patungo sa labas ng opisina. Sandali lang naramdaman ni Kay ang 100 kuko na kumakamot sa kanyang puso, may isang uri ng hindi maipaliwanag na inis, patawarin mo ang kanyang kamangmangan, sa harap ng pamumuno ng gayong ligaw na seguridad ay talagang hindi nakita. Nico, tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Kay. Miss Martino, sumakay ako ng eroplano. Pagbalik ko sumigaw ka ng tumigil, agad kitang pinatayo sa isang kahoy na lalaki. Malayo ang inanod ng boses ni Nico, at ang mga salita ay nahulog na, at ang lalaki ay nasa malayo na. Ang mapahamak na bastard na iyon. Hindi napigilan ni Kay na masampal ang mesa, lalo pang sigurado na ang lalaking ito ay tiyak na pumunta sa Oxford University para asar ang sarili. Pahina 68 cash sa kamay. Oxford Airport. Nag-book si Nico ng direktang flight papuntang Beaverland, China, aalis ng 1 PM at darating sa kanyang destinasyon halos madaling araw. Naghintay si Nico sa waiting room matapos dumaan sa security. Susunod, kailangan niyang planuhin ito ng maayos. Ang una ay tiyak na panatilihing ligtas si Cameron at ang iba pa. Nakikipag-ugnayan na rin si Nico sa mga armadong puwersa sa lugar ng Golden Triangle at alam niya na sila ay isang grupo ng mga walang batas na elemento, na marami sa kanila ay hindi nakatanggap ng formal na pagsasanay sa militar at na-recruit ng milisya upang punan ang sandatahang lakas.
Ang mga militanteng ito ay may isang bagay na karaniwan sila ay sakam, mabisyo at mamamatay tao. Maging ang San Escobar Independence Army ay walang exception. Kaya't upang mapanatili ang kanilang buhay kay Cameron, kinakailangan upang matugunan ang kanilang pagiging gaaman, na siyang dahilan kung bakit kailangan ni Nico si Luca para sa tulong, ang tanging paraan upang makita nila ang tunay na pera, hindi nila uusigin si Cameron at iba pa. Pangalawa, kung paano lumaban pagkatapos iligtas si Cameron at ang iba pa, at ibalik ang kabayaran ng may interes. Nilalaman karapatang Ari and Drama. Org 2024. Walang sino man sa mundo ang naka-blackmail kay Nico. Sa makatuwid, kahit na nagdala si Nico ng 30 milyong US dollars para lampasan, ang kabilang panig ay lumunok sa isang hininga at pagkatapos ay bumalik sa isang piraso, na karaniwang isang bangungot. Kung ang mga kapatid ng Satan Operation Group ay makakarating, kung gayon ang bagay na ito ay magiging mas mabuti. Ngunit ang mga kapatid ng Satan Operation Group ay nasa isang misyon, at hindi naisip ni Nico na makipag-ugnayan sa kanila para sa suporta, tiwala siyang kakayanin niya ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Noong una ay naisip niya na magretiro na siya sa Dragon Shade at pupunta sa Oxford University bilang security guard para mamuhay ng malaya at malaya. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang laban. Pero nakasanayan na rin ni Nico, every now and then ang action battle, para sa kanya ay parang meal routine. Hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito ay hindi siya gumaganap bilang Dragon Shade, kundi ang kanyang sariling personal na aksyon para sa kanyang kapatid. Sa pag-iisip pa lang, handa na itong sumakay. Inalis ni Nico ang kanyang iniisip, tumayo, at sumakay sa eroplano kasama ang mga tao. Nang nasa eroplano, pumikit din si Nico at nagpahinga, ginamit ang oras ng paglipad ng eroplano para i-refresh ang sarili. 3:30 AM. Ang isang direktang paglipad mula sa Oxford ay maayos na lumapag sa Lone Driver International Airport ng Beaverland. Pagkabukas ng pinto ng cabin, lumabas si Nico ng eroplano kasama ang mga pulutong ng mga pasahero. Sumakay si Nico ng taxi papunta sa isang star hotel na pina-reserve niya. Pagkatapos mag-check-in, kinuha ni Nico ang room card niya sa kwarto at isinara ang pinto, dinihel niya ang contact information ni Nathan. Gising pa si Nathan sa ganitong oras, at sinabi ni Nico, "Nathan, ako, ito. Nakarating na ako sa Beaverland, at bukas ay nagmamaneho ako papuntang Southeastern. Nico, hihintayin ka namin dito. May kilala ka ba dito sa Beaverland na makakakuha sa akin ng kotse? Mas mabuti ang isang Ford Raptor. Hindi na rin kailangan ng bagong sasakyan, basta kaya ko pa rin magmaneho." Oo. Ang buong Astro, Mr. Dixon more or less ay may ilang koneksyon. Makikipag-ugnayan ako sa iyo at ihahanda ang iyong sasakyan sa umaga. Nico, kailangan mo lang sabihin sa akin kung saang hotel ka tutuluyan at ipapahatid ko sa iyo ang sasakyan. Mabuti. May isa pang gawain para sa iyo, pumunta ka at alamin ang kampo kung saan nakaistasyon ang San Escobar Independence Army. Ilan ang tropa nila, ang terrain sa paligid ng kampo, ang seguridad ng kampo, at iba pa. Lahat ng ito. Mas maganda kung mas maraming detalye. Naiintindihan. Kung gayon ay wala nang ibang gagawin. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag nakarating na ako sa Southeastern. Nagsalita si Nico at tinapos ang tawag kay Nathan. Maaga kinaumagahan. Bandang 9:30 PM. Nagising si Nico sa nagriring na cellphone at hinawakan niya ito nang makitang kakaibang tawag ang pumapasok. Sinagot ni Nico ang telepono, "Hello. Excuse me, si Nico ba ito? My name is Roger. Nathan contacted me last night and said Nico you need a car, right?" Isang boses ng binata ang dumating sa telepono. "Oh, ikaw ang pinadala ni Nathan." "Oo. Nakatira ba si Nico sa Royal East Hotel?" "Oo. Nandito na ako sa labas ng lobby ng hotel. Kung libre si Nico pwede ka nang bumaba at ibibigay ko sa'yo ang sasakyan. Malapit na, ha? Maghintay ka, bababa na ako." Nagsalita si Nico, gamulong-gulong siya at bumangon, nagsuot ng damit at lumabas, sumakay sa elevator pababa at lumabas ng lobby ng hotel nang makita ang isang itim na Ford Raptor na nakaparada sa parking lot na may nakatayong isang binata na may maikling ahit na buhok. Harap nito. Lumapit si Nico, kinausap ang tao at kinumpirma na ito rin ang Roger na dumating para ihatid ang sasakyan. "Nico, narito ang susi ng sasakyan. Gamitin mo ang kotseng ito kahit anong gusto mo." Nakangiting sabi ni Roger. "Kung gayon, magiging magalang ako. At maraming salamat." Ngumiti si Nico.
Nagmamadaling sinabi ni Roger, Nico, pwede ka na. Nandito lang ako sa syudad, kaya kung may kailangang gawin si Nico doon, ipaalam mo lang sa akin. Okay, mabuti. Tumango si Nico. Nakita ni Roger na wala nang ibang gagawin, kaya nagpaalam siya kay Nico at huminto ng taxi para umalis. Ipinarode ni Nico ang Ford Raptor, ang susunod ay hintayin ang panig ni Luca sa balita, naniniwala siya sa kakayahan ni Luca, sinabi niya na maaari siyang magpadala ng higit sa $3,000 sa cash ngayon, pagkatapos ay tiyak na magagawa. Ang paghihintay na ito ay maghintay hanggang sa oras ng gabi. Bandang 6:30 ng gabi, nakatanggap si Nico ng isang misteryosong tawag sa telepono sa kanyang cellphone, na agad niyang sinagot, at kaagad na pumasok ang isang purong British English, Hello, is this Mr. Magnus? Oo, ako ito. Pwede ko bang itanong kung sino ka? Tanong ni Nico. Nandito ako para makipagkita sa iyo sa utos ni Miss Luca. Kung ito ay maginhawa para sa iyo, mangyaring pumunta sa Beaverland Hotel sa kalahating oras, sabi ng lalaki na tinawag ang kanyang sarili na Edmund. Pupunta ako dyan ngayon. Sabi ni Nico. Pinaandar niya ang Ford Raptor at pinaandar ito patungo sa State Guest Hotel. Ang Beaverland State Guest Hotel ay palaging nag-hohos ng mga pambansang pinuno at mga VIP sa ibang bansa, at mula sa tawag sa telepono, inakala ni Nico na si Edmund at ang kanyang grupo ay dapat manatili sa State Guest Hotel. Kung sa anong kapasidad sila dumating at kung ano ang ibig sabihin noon para magdala ng napakaraming pera, ito ay hindi alam. Di nagtagal, nagmaneho si Nico sa State Guest Hotel, nakita talaga ang pasukan sa State Guest Hotel, kasama ang paligid, ay may espesyal na pulis na nakatalaga, kaya ang bawat bisitang papasok sa State Guest Hotel, ay kailangang sumailalim sa mga security check bago sila palayain. Malinaw, ang State Guest Hotel ay dapat na naka-check-in kasama ang ilang mahahalagang bisita. Huminto si Nico sa parking place ng State Guest Hotel, hindi siya pumasok sa loob at sinamantala ang pagkakataong magtanong matapos makita ang isang security guard, Dude, how come the hotel is guarded by special police? Pambihira iyon. Nakarating daw sa isang overseas VIP, I heard or what the Moldovan royal family people came by special plane, I'm not too sure. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ay lubhang marangal, ang lungsod ay may mga pinunong sasamahan. Malabong sabi ng security guard. Saglit na natigilan si Nico nang marinig ang mga salita, at saka bahagyang umiyak. Siya ay higit pa o mas mababa guest Lucas Descarte, ay dapat na ang Moldovan royal pamilya ng isang tiyak na figure, biglang flew sa Beaverland sa isang espesyal na eroplano, bilang sa kung ano ang dahilan ay hindi alam. Marahil ito ay isang pagbisita lamang upang ipahayag ang ilan sa mga layunin ng pagbisita ng maharlikang pamilya ng Moldovan, tulad ng bilateral na kooperasyon, kawanggawa o anupaman, sa anumang kadahilanan. Dahil ito ang eksklusibong sasakyang panghimpapawid ng Moldovan royal family, ang inspection na natanggap ay hindi magiging mahigpit, at ang customs ay hindi maghahinala na ang mga tao mula sa Moldovan royal family ay pupunta sa Craiova at iligal na magpuslit o kung ano, na isang simpleng insulto sa ang pamilya ng hari ng Moldovan. Ito ay isang insulto sa Moldovan royal family. Kahit na ang Moldovan royal family ay natagpo ang may dalang maraming pera, iyon ay normal, ang iba ay isang maharlikang pamilya, ang paglalakbay na may maraming gamit ay hindi normal. Ito ay naaayon sa pagkakakilanlan ng Moldovan royal family ay hindi. Sa kabuuan, sa tulong ng ganoong paraan, dinala ang perang kailangan ni Nico. Nakipag-ugnayan si Nico kay Edmund at sinabing dumating siya sa State Guest Hotel at nasa parking lot sa labas ng hotel. Ilang sandali pa, isang matangkad na puting lalaki ang lumabas ng State Guest Hotel, na sinundan ng 4 na bodyguard. Ang puting lalaki ay walang iba kundi si Edmund, na lumabas sa parking lot at binati ni Nico, at ang magkabilang panig ay nagpakilala sa isa't isa. Mr. Magnus, ang gusto mo ay nasa loob ng 2 kahon na ito. Kung hindi ka sigurado, maaari mo ring suriin at i-clear muna ito. Sabi ni Edmund. Habang nagsasalita siya, ang 2 bodyguard sa likod niya ay naglagay ng isang malaking trolley case sa harap ni Nico. Ang 2 kahon na ito, bawat isa ay may sukat na hindi bababa sa 50 o 60 pulgada, ay mukhang naglalaman ng $15 milyong bawat isa. Hindi, nagtitiwala ako sa iyo, at nagtitiwala ako kay Luca, ngumiti si Nico. Mabuti. I'll be fine after that thing is given to you. Napangiti ng mahina si Edmund.
Nakangiting sinabi ni Nico, pagbalik mo, kumusta ka at salamat kay Luca para sa akin. Na may kasiyahan. Napangiti si Edmund, talagang isa siyang tunay na gentleman at sobrang magalang mula simula hanggang matapos. Inilagay ni Nico ang dalawang kahon sa likod ng Ford Raptor, at nagpaalam siya kay Edmund at sinabing, nagmamadali ako. Iiwan na kita. Magsaya ka sa Carovia. Salamat. Nagsalita si Edmund. Nagpaalam si Nico, pinaandar ang sasakyan at umalis na may sipol, sinimulan ang punong-punong paglalakbay na ito. Pahina 69 na kilalanin. Ang Southeastern ay humigit kumulang 600 kilometro ang layo mula sa Beaverland sa pamamagitan ng kotse. Sa yugtong ito, si Nico ay maaari lamang magmaneho doon, sa pamamagitan ng high-speed na tren ay hindi praktikal, sa isang banda ay walang direktang high-speed na tren sa Southeastern, sa isang banda ay nagdadala siya ng dalawang malalaking kahon ng pera ng US, sa sandaling pumasok. Susuriin din ang istasyon ng tren, kaya nagdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Ang pinakaligtas na paraan ay ang magmaneho doon. Inaasahan ni Nico na magdadrive buong gabi hanggang bukas ng tanghali, halos dumating din sa Southeastern. Ang bahaging ito ng kalsada ay hindi ang buong highway, kung ang buong highway na hindi masyadong mahaba. Matatagpuan ang Southeastern sa timog kanluran ng Ostro, malapit sa Marcos, San Escobar, at kabisera ng Marcos Reserves nang wala pang 10 minuto sa pamamagitan ng kotse, ilang minuto lang mula sa daungan ng Southeastern. Ang kabisera ng Marcos Reserves ng San Escobar Old Street City ay wala pang 10 minutong biyahe sa kotse. Alam ni Nico na may base si Cameron sa Southeastern at base sa San Escobar. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay magmaneho ng buong bilis at makipagkita kay Nathan sa Southeastern. Sinundan ni Nico ang nabigasyon at binilisan ang buong daan pababa sa highway, pinapanatili ang bilis ng kanyang sasakyan sa humigit kumulang 130 kilometro bawat oras, na lumilipad na sa highway. Ang tanging oras na nagpahinga si Nico sa isang istasyon ng serbisyo sa daan ay sa huling bahagi ng gabi upang humitit ng ilang sigarilyo. Hindi siya pagod sa kanyang pisikal na kalidad, ang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa ilang araw at gabi ay maayos. 4 o 5 oras lamang ng tuloy-tuloy na pagmamaneho ay talagang masyadong boring, huminto para sa isang sigarilyo sa lugar ng serbisyo, at ito ay mas mahusay na magpatuloy sa pagmamaneho muli. At kaya, ng mga alauna sa susunod na araw, si Nico ay nagmamaneho sa kahabaan ng isang county road, at ang nabigasyon ay nagpakita lamang ng 7 o 8 milya ang natitira sa Southeastern. Nakipag-ugnayan si Nico kay Nathan, at nang tumawag ang tumatawag, sinabi niya, Nathan, malapit na ako sa Southeastern. May mga 6 o 7 kilometro ang natitira. Nico, patuloy ka sa pagmamaneho, may intersection kapag papasok ka sa Southeastern, nandito na ako at ilang mga kapatid na naghihintay sa iyo. Sabi ni Nathan sa phone. Mabuti. Tumango si Nico habang patuloy sa pagmamaneho ng ilang kilometro, at sigurado, may nakita siyang intersection. Sa kanang bahagi ng kalsada, 2 sasakyan ang nakaparada at 7 tao ang nakatayo sa harapan nila. Nahulaan ni Nico na ang mga taong ito ay dapat na si Nathan sila, pinaandar niya ang kotse, at talagang nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa mga taong ito, ang kabilang bahagi ng mukha ay puti, mukhang tahimik at tahimik, ang mga mata ng kakanyahan ng panloob na tao, ngunit nagbibigay din ng pakiramdam ng kalmado at matatag. Ito rin ang Nathan na nakilala ni Nico 3 taon na ang nakakaraan. Hinihinto ni Nico ang sasakyan at bumaba ng sasakyan, agad naman siyang sinalubong ni Nathan, nakangiti nitong sabi, Meet Nico. Kayong lahat, lumapit at kumusta kay Nico. Ang natitirang 6 na lalaki ay agad na lumapit, sumisigaw ng isang kagat kay Nico, at ang tono na iyon ay tila napakagalang. Nico ay tumingin sa mga taong ito ay pakiramdam ng ilang mga kakaiba, ito ay posible na ang mga 3 taon Cameron hinikayat ng mga bagong miyembro, ngunit maaaring kinikilala sa pamamagitan ng Cameron hinikayat sa ibabaw, ay dapat ding maging isang mabigat na kapatid. Nico, pasok muna tayo sa loob ng bayan. Kain muna tayo. Sabi ni Nathan. Sige, sumakay ka na sa kotse at umalis ka na. Nakangiting sabi ni Nico. Sumakay ang grupo sa kotse at nagmaneho pasulong sa Southeastern. Nakapunta na si Nico sa bayang ito 3 taon na ang nakararaan, at nang bumalik siya makalipas ang 3 taon, nalaman niyang walang gaanong nagbago. Bagamat ito ay katabi ng San Escobar, hindi ito gaanong naiiba sa mga bayan sa ibang bahagi ng bansa.
Gayunpaman, dahil sa lokasyon nito, maraming manlalakbay, ang ilan sa kanila ay mga grupo ng paglilibot at ang iba ay kusang dumating, dahil napakadaling makarating sa San Escobar. Siyempre, dahil dito, paminsan-minsan ay may ilang nakatakas na mga kriminal dito, na tumatakas sa lugar na ito, at pagkatapos ay sinasamantala ang pagkakataong tumakas sa San Escobar upang makatakas mula sa pagtugis. Sa madaling salita, ang gayong maliit na bayan, ang tatlong relihiyon at siyam na batis ng mga tao ay magkakahalo. Dinala ni Nathan si Nico sa isang restaurant sa bayan. Pamilyar si Nathan sa may-ari nitong isang restaurant, nang huminto ang sasakyan ay lumabas ang isang may-ari ng restaurant para bumati ng nakangiti. Nathan, ligtas bang iwan ang mga gamit mo sa kotse? Tanong ni Nico. Narinig kaagad ni Nathan ang kahulugan ng mga salita ni Nico, at nakangiting sinabi niya, huwag kang mag-alala. Sa harap ng restaurant ni Mr. Porter, talagang ligtas ito. Pagkatapos ay tapos na, sabi ni Nico. Ang trunk ng Ford Raptor ay may hawak na $30 milyon, at ang kaligtasan ng perang ito ay pinakamahalaga. Ang dalawang malalaking kahon ay masyadong malaki para kalagkarin ni Nico palabas at dalhin, dahil masisiguro niya ang kaligtasan niya na hindi na kailangang ilabas. Umorder si Nathan ng pagkain niya at tinanong si Nico kung gusto niya ng alak. Ngumiti si Nico at sinabing, let's skip the wine. Ilabas muna natin si Cameron. Nga pala, gaano katagal bago makarating dito sa lugar ng insidente? Sa paghihintay ng gabi tumawid kami sa hangganan sa tabi ng kalsada sa daungan ng Southeastern, na hindi nangangailangan ng inspeksyon sa pagtawid sa hangganan. Pagkatapos noon, umabot ng halos 1 oras ang pagmamaneho sa kahabaan ng kalsada sa bundok upang marating ang lugar ng insidente. Sabi ni Nathan. Mabuti naman. Tumango si Nico. Mabilis na inihain ang pagkain, ang mga bahagi ay sapat na sapat, ang susi ay ang lasa ay napaka-positibo din, na ginagawa ang Sichuan na uri ng maanghang na aroma. Gutom na talaga si Nico, itong drive over the basic ay hindi kumain, ibig sabihin, uminom ng tubig. Kumain siya ng 3 mangkok ng kanin ng magkasunod para mabusog ang kanyang tiyan. Pagkatapos ng hapunan, may pag-uusapan si Nico, kaya dinala ni Nathan si Nico sa isang hotel at kumuha ng kwarto. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Nico ang 2 malalaking kahon at dinala sa silid ng hotel. Nang maisara ang pinto at nakasara ang bintana, nagsalita si Nico at sinabing, ang loob ng 2 kahon na ito ay $30 milyong. Kaya, si Cameron at ang kanilang buhay ay hindi na nasa panganib. Si Nathan at ang ilan sa kanila ay nagpapasalamat at namangha matapos marinig ang mga salita, talagang hindi nila inaasahan na si Nico ang humawak ng $30 milyon sa cash sa magdamag, na talagang hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Ang San Escobar Independence Army na dating nagtutulungan ay hindi ganito, lahat sila ay tungkol sa patas na kalakalan. Sa pagkakataong ito na ang pinuno ng San Escobar Independence Army sa kampo na iyon ay nagbago, pinalitan ng isang lalaking nagngangalang Edgecombe. Ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan, hindi lamang nilamon ang mga braso, kundi pinigil din si Mr. Dixon at ang iba pa. Nagalit si Nathan, pagkatapos ay sinabi, Nico, kailangan ba nating ibigay ang lahat ng perang ito sa Edgecombe? Hindi talaga ako papayag. Bahagyang ngumiti si Nico at sinabing, hindi ganoon kadaling kunin ang pera ko. Mayroon ka bang impormasyon sa kampo kung saan ang San Escobar Independence Army na pinamumunuan nitong Edgecombe? Titingnan ko ngayon. Nico, gumawa ako ng rough sketch, tingnan mo. Ibinuko ni Nathan ang kanyang bibig at kumuha ng isang pirasong papel at inilapag ito sa mesa. Pahina 70 action plan. Tiningnan ni Nico ang sketch plan na nakapatong sa mesa, itinuro ni Nathan at sinabing, narito ang lokasyon ng insidente. Ang paligid ng Golden Triangle ay bulubundukin, ngunit may ilang mga nayon malapit sa lugar na ito. Ang lokasyong ito ay kung saan nakaistasyon ang San Escobar Independence Army na pinamumunuan ni Edgecombe. Napatingin si Nico sa direksyon na tinuturo ng kamay ni Nathan. Ang kampo ng San Escobar Independence Army ay matatagpuan sa isang bulubunduking lugar, na itinayo sa isang bundok, at ang sketch ay nagbabalangkas sa laki ng kampo, ilang mga kuta, at iba pa. Ito ang San Escobar Independence Army ay nakaistasyon dito sa buong taon. Tanong ni Nico. Tumango si Nathan at sinabing, sort of. Ang San Escobar Independence Army at ang Armed Forces of Marcos ay magkasalungat sa isa't isa, at ang San Escobar Independence Army ay matatagpuan sa labas lamang ng mga hangganan ng lugar na kontrolado ng Marcos Reserves.
Ang San Escobar Independence Army ay matatagpuan sa labas lamang ng mga hangganan ng lugar na kontrolado ng Marcos Reserves. Ang presensya ng San Escobar Independence Army ay nagsisilbing frontline post upang bantayan ang mga galaw ng Armed Forces of Marcos. Halos naunawaan din ni Nico ang San Escobar Independence Army sa kahalagahan ng pagkakaroon ng MOOG na ito, ngunit ang MOOG na ito ay hindi magiging pangmatagalang pag-iral, kasama ang mga madiskarteng pangangailangan ng San Escobar Independence Army, ang likod ay magbabago din. Ito ay mahihinuha mula sa EDGCOM na nagtatarget sa Cameron betray sa isa't isa. Si Cameron sa Golden Triangle ay isa ring makapangyarihang puwersa, kung nais ni EDGCOM na mag-istasyon sa kampo na ito sa loob ng mahabang panahon, sinaktan nito si Cameron, ngunit nagtaksil din sa isa't isa, na halatang hindi matalino. Kung alam ni EDGCOM ang panloob na impormasyon tungkol sa San Escobar Independence Army, tulad ng malapit ng abandonahin ang posisyon, magkakaroon ng saysay ang pagtataksil ng EDGCOM sa isa't isa. Ang plano niya ay kumita ng malaki at pagkatapos ay pangunahan ang kanyang mga tropa palabas ng lugar. Tungkol sa kung gaano karaming mga tao ang nasa San Escobar Independence Army sa kampo. Tanong ni Nico. Pinag-isipan ito ni Nathan at sinabing, ang lakas ng tropa ng kampo na ito ay malamang na nasa 150. Iyon marahil ang saklaw. Ilang mga mandirigma ang mayroon tayo sa ating panig at ilang mga koponan ng mga mandirigma ni Cameron ang nasa kuta sa Golden Triangle. Tanong ulit ni Nico. Sa panig ng Golden Triangle, mayroong bee, bear, dragon at ang kanilang kabuoang 26 na manlalaban. Pagdaragdag ng 7 tao sa aking panig, iyon ay 33 mandirigma. Sagot ni Nathan. Walang kakulangan ng mga armas para sa mga ito, di ba? Tanong ni Nico. Ngumiti si Nathan at sinabing, Nico don't worry, kami ni Mr. Dixon ang arms trafficking. Siyempre walang kakulangan sa mga armas. Ang kulang ay manpower lang. Ang San Escobar Independence Army ay hindi isang elite na hukbo, karamihan sa mga sundalo sa San Escobar Independence Army ay nahuli at sinanay sa loob ng ilang buwan bago ipadala sa labanan. Kung gusto mo talagang lumaban, walang maraming tunay na sundalo na makakalaban sa laban. Hindi makapaniwalang sabi ni Nico. Tumango si Nathan, medyo nasasabik at tuwang-tuwa, dahil naririnig niya na si Nico ay handa nang maging malaki kasama nitong ang San Escobar Independence Army. Ito ay lubos na naaayon sa karakter ni Nathan, ang San Escobar Independence Army tulad ng isang walang hiyang gawa ng pagtataksil sa isa't isa ay nagpahawak sa kanyang puso ng bola ng galit, talagang umaasa siyang makipaglaban sa San Escobar Independence Army. Habang nag-uusap, nagsimulang magdilim ang langit. Pagsapit ng gabi, nagsimula na silang kumilos sina Nico at Nathan. Nauna si Nathan at ang kanyang sasakyan, at sumunod naman si Nico sa likuran. Hanggang sa southeastern port, hindi mula sa immigration barrier, ngunit sa paligid hanggang sa isang malayong gilid ng kalsada, kasama ang mga lubak, hindi pantay na daan patungo sa harapan. Matapos magmaneho ng malayo sa liblib na landas na ito, ang kadiliman ng gabi sa unahan, may ilang malalakas na ilaw na nagniningning, ang posisyon sa harap ay mayroon ding figure ng tao na kumikislap. Nang makita ito, nagulat na si Nathan nang makita ito. Sumilip siya sa bintana ng kotse at sumigaw, "Ako ito, Nathan." Matapos marinig ang sigaw ni Nathan, ang mga figure ay sumugod sa kalsada, tulad ng ilang mga hadlang sa kalsada o kung ano ang maaaring ilipat, upang si Nathan at Nico ay madaanan nila. Nakaset up na pala ang mga taong ito para mangolekta ng toll. Ang ilang mga tao na gustong ipuslit ang kanilang sarili sa San Escobar sa daan na ito ay kailangang magbayad ng toll kapag nakilala nila ang mga taong ito, kung hindi, hindi talaga sila makakalusot. Si Cameron ay sikat din sa lugar na ito, si Nathan ay pamilyar din sa lugar na ito, kaya pagkatapos na mag-sign up si Nathan, ang mga taong ito ay hindi na mahihirapan. Ang biyahe dito ay palabas sa hangganan ng Carovia at papunta sa teritoryo ng San Escobar. Sa harap ng isang bundok na kalsada, biglang inihinto ni Nathan ang sasakyan, at si Nico sa likod ay pinahinto din ang sasakyan. Bumaba si Nathan sa kotse at lumapit kay Nico at sinabing, "Nico, muntik ko nang makalimutan. Hindi ligtas na maglakad sa gabi sa San Escobar, lalo na sa daan patungo sa Golden Triangle. Paminsan-minsan, palaging may ilang mga ekstremista na hindi alam kung paano mamuhay. Assault rifle ito, Nico, kunin mo, maaari ka ring mag-counterattack kaagad kung may emergency." Habang nagsasalita siya, inabot ni Nathan kay Nico ang isang ziplock bag.
Kinuha ito ni Nico at binuksan ang zipper. Sa loob ay isang M16 na may mga bala sa loob ng bag. Hinugot ni Nico ang magazine, nilagyan ito ng isang bilog, ni-reload ito at sinabing, "Tara, sumugod at makipagkita sa iba pang mga lalaki sa kuta." Okay, eto na. Ibinuka ni Nathan ang kanyang bibig, sumakay siya sa kotse, at kaagad na humaharurot ang tatlong sasakyan sa kahabaan ng kagubatan ng bundok na ito sa walang kapantay na kadiliman ng gabi patungo sa harapan. Ang sasakyan ay nagmamaneho ay mga kalsada sa bundok, ang mga kalsada sa bundok ay nasa magkabilang panig ng malawak na kagubatan ng bundok, kung saan hindi mo makita kung ano ang mga tao, mukhang lubhang malungkot at malungkot. Gayunpaman, sa kadilimang ito ng gabi, may krisis na nakaabang sa dilim. San Escobar sa ilang drug addict o desperadong sugarol, sila rin ang tutunguhin sa gabi para sa mga night pedestrian na magsagawa ng robbery sa tabing daan, o kahit direktang patayin at ninakawan ng mahahalagang bagay ang katawan. Sa makatuwid, sa San Escobar, naging isang pinagkasunduan na ang mga tao ay hindi lumalabas sa gabi sa alinmang bayan. Matapos ang halos kalahating oras na pagmamaneho, bigla-bigla. Tok tok tok. Sa harap ni Nathan sa isa sa kanilang mga sasakyan, may isang marahas na pagsabog ng assault rifle sound na dumaan at dumating. Bumukas ang likurang bintana ng isang sasakyang nagmamaneho sa harapan, at ang baril na nakalabas sa bintana ay nagpaputok ng mga bala patungo sa kanang bahagi ng mga bundok. Sa tunog ng putok, malinaw na ang kanang bahagi ng mga bundok at kagubatan ay may ilang mga figure na nakakalat, na tumatakas sa pagkabalisa. Malinaw na maraming mga ekstremista ang nakakulong sa kagubatan na iyon na gustong tambangan at pagnakawan, at sa harap ng mga ekstremistang ito, ang isang pagpapakita ng ilang firepower sa counterattack ay magagawang panatilihin sila sa dilim. Ang ganitong uri ng sitwasyon Nathan sila pati na rin ang paulit-ulit na nakikita, kaya pagkatapos ng pagbaril ay walang intensyon na habulin ang ilang mga extremists, hanggat ang mga extremists na ito ay hindi mamatay upang sumugod, pagkatapos ito ay hindi upang bigyang pansin ang mga ito. Sa daan ay nangyari rin ang maliit na insidenteng ito, at pagkatapos ng isa pang kalahating oras, bumagal ng husto ang takbo ng sasakyan sa harap ng sasakyan. At pagkatapos ay patuloy na magmaneho pasulong para sa isang habang, ay upang makita ang isang kagubatan sakop clearing binuo ng isang simpleng kampo. Ang kampo ay may swaying ilaw na kakalat sa pamamagitan at out, sa kadiliman ng gabi ay mukhang partikular na nakakabulag. Nang malapit na ang tatlong sasakyan sa kampo, 5 o 6 na armadong lalaki ang lumabas mula sa kadiliman, ngunit nang makitang malinaw na sila ni Nathan iyon, binati ng mga sundalo ang isa't isa. Huminto ang sasakyan sa harap ng kampo, lumabas si Nathan sa kotse at sinabi kay Nico na nagtutulak ng pinto at bumaba, "Nico, narito na tayo, ito ay isa sa ating pansamantalang kampo. Mag-ingat ka." Ngumisi si Nico. Pagkatapos ay inakay ni Nathan si Nico patungo sa kampo.